Oo, wala akong makita, kapatid. Hindi, may ako natin dyan. Kanina po ay binasa natin ay isang sulat ng isang marunong. Sa Biblia, ang pinakamarunong na tao sa buong mundo, ito po ay si Solomon. Siya po ay nagsaad ng kanyang salita. Ano po ang sabi niya sa Proverbs? Balikan po natin, 27:1. Si Solomon. Balikan po natin yung ating binasa kanina at pagpalain ka ng ating Panginoon. May pangalan kasing Jericho. Okay, ang sabi po dito ng ating Diyos, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Nakakatuwa po sapagkat ang Diyos ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano po natin lalakaran ang bawat araw ng ating buhay kasama ang ating Diyos na buhay. Dito po ay nagpapakita ang isang marunong sa kanyang buhay na wag po natin boast not thyself of tomorrow. Wag po natin ipaghambog ang araw ng kinabukasan sapagkat wala pong nakakaalam sa mga bagay na ito. Wala tayong pwedeng ipangako sa ating sarili na sasabihin natin, ito ang magaganap sa akin sa susunod na panahon. O ito ang gagawin ko bukas. O ito yung aking kayamanan. Ito yung mga na-achieve ko. Makikita mo dito, kapatid ko, sa pananampalataya, ang sabi ng ating Panginoon, kinabubuhian ng ating Diyos ang tinatawag na paghahambog o pagmamalaki o isang kapalaluan. It's easy sa mga Pilipino, no? Ang mahilig talaga na kapag, lalo na mga nanay, ako naalala ko, nanay ko noon, masalibago yan, pag bibisita kami, nilalabas agad lahat. No, pinakikita talaga, yung ba, gano'n yata ang matatanda. No, tapos, may mga bagay na kapag may na-achieve tayo, hindi po pwede hindi lumabas ito sa ating mga labi. Ito ay sinasabi ng ating Panginoon na kinakailangan kung anumang bagay na meron tayo, ang sabi ng Panginoon, masayahan tayo at magpasalamat tayo kung anong meron tayo on that day. Amen? Bakit po? Bakit ayaw ng Diyos ang ipaghambog mo ang kinabukasan o ang mangyayari sa iyo sa susunod? Mga kapatid ko sa pananampalataya, sapagkat ito ay laban sa kaswiran ng ating Panginoong Jesus. Laban sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ang kapamahalaan sa langit at sa lupa, Diyos na ang may hawak. Amen po. Ang nais ng ating Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, hindi lang ngayon, kundi sa darating pang mga panahon. Amen. Mga kapatid, totoo po ito. Ang nagiging dahilan kung bakit maraming Kristiyanong pangit, maraming Kristiyanong nakasibangot, hindi na-enjoy ang buhay Kristiyano sapagkat ang kinabukasan ang madalas nilang inaalala. Amen po. Mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, pakibukas na ako, Mateo 6:44. Ano po ang sabi ng ating Diyos upang huwag nating alalahanin o ipaghambog ang ating mga kinabukasan o ang darating na panahon. Salamat sa ating Diyos. Sabi po gano'n ng ating Panginoon, kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa arawan ang kanyang kasamaan. Amen! Hallelujah! Mga kapatid ko sa pananampalataya, isang Diyos sa langit na isang Ama na nagmamahal sa atin, ayaw ng Diyos na alalahanin natin ang ating kinabukasan upang hindi tayo dumating sa tinatawag na paghahambog o sinabing ating kakayanan. Amen. Ang sabi nga ng Panginoon isang Haman na tumayo sa kanyang harapan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga yaman. Ipinagmalaki niya yung kanyang mga kinikita. Ipinagmamalaki niya ang mga inani niya, ang kanyang kasaganahan. Pero, sino ang mahawak sa buhay ng isang tao? Sino ang makakadagdag ng isang araw sa ating buhay para alalahanin mo ang kinabukasan o ipagmalaki mo ang kinabukasan? Amen po ba? Mga kapatid ko sa pananampalataya, isang mabait na Diyos ang nagsasabi, huwag mong ikabalisa ang araw ng bukas. Sapat na sa araw ng bukas ang kanyang kabalisahan. Pero ang anak ng Diyos, kinakailangan relax. Bakit po? Sapagkat ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating bukas. Amen? Kahit merong ano kang hinahawakan ngayon, kahit anong meron kang tinatangkirin ngayon, kahit anong meron kang tinatayuan ngayon, o ano bang meron tayo sa buhay natin ngayon, ang lahat ng iyan kapatid sa kinabukasan ay walang maipagmamalaki. Nakuha niyo po ako? Amen? Ano bang meron kang katayuan ngayon? Napakataas ng tao o natayo ang lahat ng bagay, pero kailangan
hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong kinabukasan. Sapagkat hindi mo alam kung ihinga ka pa sa susunod na bukas. Amen? Ang pinakamahalaga dito, ang sabi ng Panginoon, enjoy mo ang araw ngayon sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay ngayon. Amen. Amen? Amen. Alam nyo sa bahay magkakasundo-sundo. Kung nagkakaroon lang tayo ng pagtitiwala, Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan. Amen? Ayaw ng Diyos na mabalisa tayo, tama po ba? Pero tayo gusto nating mabalisa. Hello? Ayaw ng Diyos na tayo'y nahihirapan. Ayaw ng Diyos na tayo ay sisibangon. Ayaw ng Diyos na tayo'y mag-aalala. Pero tayo gusto nating mag-alala. Gusto nating sumibangon. Di ba? Dati natin iniintindi kung ano ang mangyayari bukas. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kung kapos ka ngayon, kaparehas lang tayo ng isang mayamang hangal. Meron siya pero hindi na alam ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Wala tayo pero hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. At saka lang ngayon, tataliluhan na lang. Amen? Tataliluhan na lang. Wala akong yaman na katulad ng hangal na yun. Pero meron akong relaxation sa araw nito dahil sa Diyos. Amen. Eh yung mayaman, na-relax ba siya? Kahit nasa kanya na po ang lahat ng bagay. My brethren, napakasarap umibig ng ating Diyos. Mag-submit lang tayo sa kanyang kalooban. Sasabihin ko sa inyo, Kristiyano na ang pinakamagandang tao sa mundo. Di ba? Amen. Walang magagalit na nanay. Walang mag-aaway na mag-asawa. Walang magagalit na anak. Kung ang tao nalalaman lang niya, Diyos na ang may hawak ng kinabukasan. Amen. Sarap naman sa Lord, grabe. Na-enjoy niyo po ba? Amen. Hallelujah. Napakasarap po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga po ng ating Panginoon sa kanyang salita, bubuksan po natin, Santiago 4:13-15. Hayaan natin salita ng God ang siyang maghari sa kalagitnaan ito. Upang sabihin natin, Panginoon, ang salita mo ay nakabusog ng aking kaluluwa. Hallelujah. Santiago 4:13-15. Ano ang sabi ng Lord? Magsiparito kayo ngayon, kayong nagsisipagsabi ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa kayong bayan at hindi na kami doon ng 1 taon at mangangalakal ang mga tutubo. Kaya nga hindi nakaalam na mangyayari bukas, ano ang iyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagat ang dapat inyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Nadapat ngayon ang nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo at ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Hello? Amen? Pasiyasawisan na ako Ayan. So, pinakikita po ng Panginoon, no, yung concern ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. So, nakikita po, kapatid ko, sa pananampalataya, ayaw ng Diyos, ina-avoid ng Diyos. Alam niyo kung bakit ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng alalahanin sa kinabukasan upang maiwasan natin yung tinatawag na pagpapaligsahan. Amen? Yung pagkakabulan sa darating na panahon. Amen po ba? Hallelujah. Dito po yung pinakikita ng ating Diyos sa buhay. I-avoid daw natin yung tinatawag na kapalaluan sapagkat ito ay isang bagay. Hallelujah. Isang masamang bagay sa harapan ng Panginoon. Kung titignan mo Kawikaan 2:4, sinasabi doon na ito ay isang kasalanan. Kung titignan mo naman ang Kawikaan sa 17, makikita mo dito na ito ay kasuklam sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Nilalais ng ating Diyos, hallelujah, na ang isang tao, purihin ng Panginoon, ay maranasan lamang kung ano ang biyaya ng bawat araw ngayon. Tingnan natin, ano ba ang pinagmumula ng mga bagay na pagkayaw ng isang tao? O bakit natin pumapasok sa ating puso ang kapalaluan? Bakit ba dumadating sa atin, kahit sa isang kanila, hindi natin napapansin, nagkakaroon na tayo ng pagmamayabang sa ating sarili. Kahit sabihin ng Diyos na ang kapalaluan ay kasuklam-suklam sa Kanya, isang tao na sobrang naging mapagmataas sa kanyang sarili,
Sino po ito? Si Nebuchadnezzar. Amen? Naalala niyo po siya? Kung maalala niyo po, ang taong ito, kapatid ko sa pananampalataya, pinagpala siya ng ating Diyos. Ngunit minsan ng isang tao, kapag pinagpapala ng ating Panginoon, akala mo sa kanya nang galing ang pagpapala. Amen po? Nakapatid ko sa pananampalataya, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, lahat ng biyaya na meron tayo ay galing lamang ito sa ating Diyos na buhay. Amen? Walang makapagmamalaki isa man sa atin sa harapan ng ating Panginoon. Pero, ganun pa man, kahit alam ni Nebuchadnezzar, kahit alam natin na ang kapalaluhan ng kayabangan ay kinasutok naman ng Diyos, but still, may lumalabas sa ating mga puso na ganitong bagay. Kaya na kung pinakadabit sa isang anak ng Diyos, lagi ang kanyang puso ay sinisearch niya sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi ng Panginoon sa Marcos 7:24? Isang bagay ang kinasusuklaman ng ating Panginoon. Kung makikita mo doon, nandoon ang kapalaluan o ang tinatawag na kayabangan. Purihin po ang God. Hallelujah. Kinasusuklaman ng Diyos ang bagay na ito. Kung minsan sasabihin natin, katulad ni Haring Nebuchadnezzar, nakakala mo sa kanya nang galing yung pinag-aral niya, nakakala mo sa kanya nang galing yung palasyo, nakakala mo sa kanya nang galing yung pag-aari. Brethren, kung ano man meron ka ngayon, kapatid ko sa pananampalataya, uulitin mo lang. Yan ay biyaya ng Diyos na pinakahala lang sa atin. Amen? Hindi sa atin yan. Hindi natin yan pwedeng yayakapin. Upang maiwasan natin ang pagyayabang. Kung pinagpapala ka, ito hindi pinagpapala. May dahilan ng Diyos. Ngunit ang kayabangan ay ayaw ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Sabi nga ng isang Pariseo habang siya ay nananalangin. Hallelujah. Ano ang sinasabi ng isang Pariseo kung magbabasa niyo ang Lucas 18? Alam niyo itong bagay na ito, yung kanyang sarili ay inaari niyang ganap na ang tingin niya sa kanyang sarili ay napakataas. Nakapatid ko, baka nagaganap po sa atin ang bagay na ito. Ano ang sabi ng Pariseo? Ako, nagtatayos ako 2 beses sa isang linggo. Ako, nananalangin ako. Hindi katulad ng tax collector na yun. Hallelujah. Baka po minsan, dumadaan po tayo sa ganitong area. Nakapatid ko sa pananampalataya, ano po ang sinasabi ng ating Panginoon? Siguro, minsan nakakasakit din tayo ng damdamin ng iba dahil sa ating mga kayabangan. Tama po ba? Alam niyo, ang mayabang, sabi nga ng ating nabasa ko sa isang laro ng green. Pag naglalaro-laro, minsan kapag yung nananalo, nagiging mayabang na siya. Diba? Pag nasa kanya na lang, nagiging mayabang siya, nananalo siya. Alam niyo, ang gagawin ng mga kalaban niya, magkakampi-kampihan niya, lalabanan nila yung mayabang na yun. So, check kung pwede mangyari ang bagay na yun. Nakakainitan naman kasi mayabang, eh, tama po ba? Natutuwa po ba kayo sa taong mayabang? Di ako, no, palaging piniisin. Alam niyo yung iisin? Yung lagi yung sarili ang kanyang nakikita at pinagmamalaki. Amen po? Mga kapatid ko, yan ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Kaya nga sabi ni Nebuchadnezzar kung makita niya ang kagandahan ng kanyang palasyo, inangkin niya ito. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon Jesus? Hallelujah. Yung kataasan na yan, binagsak siya ng Panginoon mula sa pinakamataas na binhayos siya. Amen. Kapatid ko sa pananampalataya, tinuturuan tayo ng ating Diyos sa buhay. May mga bagay sa buhay natin, lalo na sa tinatawag na business. Alam niyo po, sa larangan po na business, ang gawa, kung pinasok natin kami ni Kuya, si Brother Richard, yung mga networking. Alam niyo, mga maraming pastor, maraming Christian, halos na sa networking na po. Nakakalungkot po dahil mas busy po sila doon. Pero pinakamatindi, lahat ng pastor na pinapasukan ng mga networking na laging nandoon, nagbabagsakan po yung mga networking na yun. Amen? Mga kapatid, hindi natin pwedeng higitan ng Diyos na higit pa sa atin. Amen po? Minsan sabi nga natin ayaw ng Diyos na ini-enjoy natin yung mga nakukuha natin o yung mga na-achieve natin, lalo na pagdating sa business. Kasama mo sila nag-e-enjoy. Mga kapatid, isang malaking kapalaluan sa harapan ng Panginoon na kapag ang biyayang ini-enjoy natin na hindi na manggaling sa ating Panginoon, ikapapahamak lang po natin ito. Amen? Lahat ng bagay na po pwedeng magaling sa ating Panginoon, tatanggalin din ng Diyos yan. Ayaw ng Panginoon ang isang anak niya na nagiging mayabang sa
kanyang sarili. Amen po. Naalala ko po yung story ni Babel. Namin nyo na po ba yung story ni Babel? Story ng Babel. Amen po. Ang sabi po, ano po ba talaga story ni Babel? Story ng Babel. Sorry ng Babel. Story ng Babel. Story ng Babel. Okay. Sabi po doon, di ba, pinagpasyahan nila na magtayo ng mataas sa buo, aabot hanggang sa mga langit. Yun po ang kanilang pinag-uusapan. Para daw hindi na sila kumalat, para daw po ang mangyari ay magkaroon sila ng isang lungsod. Hallelujah. Pero kapatid ko sa pananampalataya, sadali. Isa hindi na ako tinignan. Payo ko. Nakukuha ng payo ko. Nakaupo lang po ako. Gusto talaga ako makahinga pero sabi ko sa Lord, itutuloy ko ang mensahe ito. Amen. Tapos sarado na po yung mata ko. Magagalan ko, iyak siya ng iyak, luha siya ng luha. Pero napakasarap po kapag ang pinag-ilim ko na mo isang Diyos na manggagamot. Kahit ano po mangyari, go pa rin tayo. Amen. Amen. Mga kapatid ko, ito yung panahon na sa buhay po natin, maraming gagawin ng ating Diyos. Ano man ang kaparaanan ng Panginoon, isa lang ang alam ko, ay kabubuti natin lahat ito. Amen. So, maraming salamat sa ating Diyos na buhay. So, makita po natin, dumadating sa buhay po ng isang tao, ang tinatawag na katulad yung Nebuchadnezzar, na ibinagsak po ng ating Panginoon mula sa mataas niyang kinalalagyan. Baka po maganap sa atin ng mga bagay na ito. Pero mga kapatid ko sa pananampalataya, ang taong nakikinig ng salita ng ating Diyos, hindi mo nalalaman. Sabi ng Panginoon sa Romans 17, ang salita, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay gumagawa sa ating mga puso. Amen? Yung pananampalataya ay gumagawa sa ating mga puso ay lumilika ng isang mabuting tao, isang mabuting Kristiyano. Amen? Isang mabuting anak na nagtitiwala po sa Kanya. Kung ang salita ng Diyos papasok po sa atin, mga kapatid ko, isang himala ang bababa sa atin, unti-unti palagi tayong binabago ng ating Panginoong Jesucristo. Ang hirap kapag dumating ka doon sarili mo to, buhay mo to, pero hindi mo kilala ang sarili mo. Napakahirap po nun. Amen? Maraming tao, alam niya, ikapapahamak. Alam niya, Nebuchadnezzar na ikapapahamak niya po. Ang bagay na yun. Alam ni Hari Kusina sa ikapapahamak niya. Ang ginagawa niya kayamanan. Pero bakit nangyayari ba ang bagay na kayamanan? Bakit nangyayari magdulot ito ng distraction sa atin? Bakit nangyayari magbigay ito ng kasakitan sa bawat isa po sa atin? Ang napakaganda sa Diyos, ano ba na magalang, ipapagtutuloy ng ating Panginoon. Pero kung hindi tayo matututo, kapatid ko sa pananampalataya, lalakad na tayo na palaging magbasahin. Amen. Salita lang pwede magpabago ng ating buhay. Salita lang ng Diyos ang pwede mag-iba ng ating mga attitude. Paano mo isipin ang iyong emosyon kung masyado tayong emotional? Amen? Alam naman po natin mga kapatid po sa pananampalataya, ang emosyon lagi nakakabobo po yan. Amen? Emosyon ng pag-ibig nakakabobo. Amen? Walang marunong, walang, di ba? Walang maganda, walang, kasi ba kasunod? Walang maganda, walang pangit, walang marunong, walang, diba? Walang kinikilala mo sa mataas ang emosyon Amen? Marami kapag mataas ang emosyon ng isang tao, kapatid ko sa pananampalataya, lumalakad lagi siya na may kamangmangan sa ating Panginoon. Kaya napakasarap ang isang anak ng Diyos na may salita ng ating Panginoon. Amen? Kapatid ko, ang nagpapakalino ng sa isang tao na nagpapabago ng sa isang taong salita ng ating Diyos. Amen? Kaya nga po dito sinabi ng ating Panginoon kung tutunghayan natin yung 2 Chronicles 26:15, ang sabi po doon ni Hari Uzzias, ang ating Panginoon, naging tanyag si Uzzias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Tingnan mo ba kapatid ko sa pananampalataya? Ang sabi ng ating Panginoon, naging makapangyarihan si Hari Uzzias at the age of 16 years old ay naghari na po siya at naging mabuti siyang hari dahil ang kanyang ama na si Zakaria ay naging kanyang umaran. Pero dumating ang panahon sa kanyang buhay. Hallelujah! Nung siya na po ay itinataas na ng ating Panginoon sa verse 16 ng chapter 26, makikita mo doon, siya ay nagbayabang at tumaas na sa kanyang sarili. O pwede pala na kapag pinataas ang isang tao ng anak ng Diyos, kapag hindi ka aware, may something
na kung pwedeng ipagmataan po natin o po pwede, kapatid ko, na nagbabago ang isang tao kung di tayo aware sa salita ng ating Panginoon. Ano po ba yun? Amen. Amen? Kahit pakaraniwan lang, isa ka lang pong leader, tapos itataas siya ng Diyos. Ako nga po, naalala ko eh. Hallelujah. Dati nagtuturo-turo lang po ako bilang isang teacher. Pagkatapos tinawag ako ng Diyos maging evangelist. Pagkatapos dinala ako ng Lord kung saan-saan lugar. Alam ko kapatid ko sa pananampalataya, kung minsan hindi natin nakikita ang ating sarili kung ano na nagaganap eh. Amen? Minsan nakatuon ang ating sarili doon lang sa ating nakikita. Pero sa hindi natin nakikita, hindi natin alam ang kaaway ay may ginagawa po pala doon. Naunawaan po ninyo ako kapatid. Mga kapatid ko sa pananampalataya, nagganap din sa akin ang bagay na yan. Nakita ko kapag ang Diyos, hallelujah, ay meron tayong ginagawang isang bagay na ayaw niya. Darating talaga ang Diyos para tayong ayusin at hubugin. Amen? Sabi nga natin yung pagkakayo ng Torre ni Babel, ano pinag-uusapan nila? Ang pinag-uusapan nila, magkakari sila, gagawa sila ng isang lungsod. Hallelujah, upang hindi na sila mangalat. Hanggang dami itinaas nila. Pero kapatid ko sa pananampalataya, akala nila, kapag itinaas nila hanggang langit yung buong na kanilang pinag-uusapan, hallelujah, magiging tayang na po sila. Pero hindi kalooban ng Diyos. Ang anak ng Panginoon ay umabot sa dalawang area ng kanyang buhay. Kaya, darating ang ating Diyos. Kung sinasabi ng Torre ng Babel na itataas nila sa pinakamataas sa'yo, meron kang mas mataas. Sino po yun? Ang Diyos. Amen? Yung sinasabi nila, ipataas ko, akala nila, kaya nilang itaas, ngunit sa isang isla, andun ang Diyos sa taas, nakikita niya ang lahat ng bagay. Anong ginawa ng ating Panginoon? Tinulo sila sa pamamagitan ng iba't-ibang mga salita. Hindi sila nagkaunawaan. Ano nangyari? Nangala sila, nagkatulog sila, nagkahiwa-hiwalay sila. Bakit yun? Isang simpleng kapalaluan, pero nagtulong sa kanila ng malaking kapinsalaan. Amen? Mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi tayo, kung hindi tayo sensitibo sa ating sarili, makikita na lang po natin, bumabagsak na po ang ating buhay pananampalataya. Amen? Sabi nga po sabi ni, ano ba pangalan nito? Amplifier. Ang sabi niya po gano'n, Gitna. Ate Kawilaan din, sabi niya gano'n, hindi pa kabubuting kumain ng maraming pukyutan. Ni karangalan ang humanap ng sariling kapurihan. Pakinggan mo to. Ang sabi ganon, hindi makabubuting kumain na maraming pukyutan. Yung makakit. Ni karangalan ang humanap ng sariling kapurihan. Hallelujah. Alam niyo po, may nabasa po ako, sabi ganon, sa pag-aaral ng Montana State University, sa isang eskwela, pinag-aaral nila. Ang sabi ng marami mag-voting nagsasabi, ang asukal daw kapag kinain mo ay nagpapalakas ko ito. Totoo ba yun? Nagbibigay daw po ng extra energy sa ating katawan. Pero ayon sa kanilang pag-aaral, ang sinubukan daw po nila, tingnan lang natin kasi bakit si Solomon ay nagsasalita na ganito. Ano ang koneksyon nito sa pagkakaroon ng tinatawag na pagmamaturik o tinatawag na kayabangan? Ano ang koneksyon ng asukal o ng pulot-pukyutan? Tingnan po natin. Ano po ang sabi dito? Nung pinag-aralan daw po nila ang mga manlalaro ng bisikleta, meron sila inom ng maraming asukal at meron din yung mga tumakbo iba, hindi po walang sugar. Walang sugar na tumakbo sila. Nakita po ganun, 25% daw po ang sinasabi, mas mabilis at mas aktibo yung mga mananakbo na hindi nag-taste ng sugar. Ang sabi po ganun, hallelujah, ang sabi po ni Solomon, ang pulot-pukyutan o yung matamis ay nakapagdudulot daw ito ng isang karangalan na humahanap ng sariling kapurihan. Bakit po ganon? Ano po bang ibig sabihin dito ni Solomon? Ang sabi niya po ganon, ang sabi, ginamit po ni Haring Solomon ang ilustrasyon ng pulot-pukyutan upang bigyan niya din ng isang malaking malubhang bagay na po pwedeng ikaw papalit. Hallelujah. Sinasabi po ganon, dalawang bagay daw po ang ibinibigay ng sinasabing pagmamapuri sa kanyang sarili. Yung tinatawag na pagpaparangal niya sa kanyang sarili o pagmamapuri. Gusto nga po yung aking testimony kanina. Alam niyo po, minsan hindi po tayo aware
siguro katulad ko rin, hindi rin po ako naging aware na habang tinataas tayo ng ating Panginoon, ang nakikita lang natin, yung ginagawa ng Diyos sa pagtaas natin. Sabi natin, nagalitin ka lang ng silya, sumunod, naging ano ka na, naging, ano ba natin? Unang pasok mo. Tambay. Tambay. Hindi, ano ang unang ministry mo sa church? Projector. Projector ka lang, projectionist ka lang, ano? Tapos ngayon ay nagsosolid ka na, tapos ikaw lang head ngayon. Diba? Hindi napapansin ang bagay na yun. Kung hindi tayo magiging sensitibo kapag ito sa pananampalataya, lumilikha siya sa puso natin na po pwedeng magpalihim sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, nung habang tinataas ako ng Lord at kahit saan ako iglesia gamitin ng Lord, o kung saan man niya ako probinsya gawin, hindi po pwedeng hindi magkakaroon ng church. Noon, ang nakikita ko lang yung ginagawa ng Diyos, yung kamay ng Diyos na ginagawa niya sa buhay ko. Pupunta kami ng Bisaya, pupunta kami ng Bicol, pupunta kami ng Ilocos, pupunta kami ng Cavite. Lahat po ng lugar na amin po in-evangelize, nagkaroon po ng mga churches sa lugar na yon. Nakakatuwa yung galaw ng ating Panginoon. Pero hindi ako nagiging aware. Nakikita ko lang yung magandang ginagawa ng ating Diyos. Dumating din po yung time sa buhay ko, hallelujah, na kahit saan po ang gamitin ng Lord, sobrang epektibo at sobrang ginagawa ng Diyos sa kamangha-mangha at namamalas mo ang maraming tao kung paano ang kilos ng Diyos sa kanilang buhay. Alam mo, dumating ako sa punto na kapag dumarating ako sa gawain ng Panginoon, nagpapalakpakan sila. Pagkatapos kahit saan ako mapunta, minamanuhan ako kahit na matanda o ng bata. Pero yun, hindi ko pa rin po pinapansin yung bagay na yun. Tapos dumating na rin po sa akin yung area na kala mo, inilalagay na nila ako sa pedestal. Sobra na po nila akong hinahangaan. Sobra na silang, that was, kwento ng JRM po yan. Sobra na po ang pagtaas sa akin ng Panginoon at that time. Nangarap pa ako na tumayo sa mga malalaking koliseo, makikita ko ang aking sarili na tumatayo sa Araneta, tumatayo sa mga malalaking mga establishment na pinag-iispikiran din ng mga malalaking tao. Pero alam niyo po, tama ang story ng Babel. Kapag mataas ka na, makikita mo, hallelujah, hindi ka po pwedeng masigit pa sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tiyak ang gagawin ng Panginoon mula sa mataas, ibababa ka ng ating Panginoon. Alam mo, dumating sa akin yung punto na ibinagsak ako ng Diyos. Ibinagba ako ng Panginoon na minsan sabi ko nga sa Lord, Panginoon, hindi naman po ako ito pero bakit nangyari sa akin ito? Bakit ganito ka sobrang sakit ang naganap sa akin? Pero alam mo, kapatid ko sa pananampalataya, kapag ang puso mo bukas sa ating Panginoon, makikita mo yung ginagawa ng Diyos sa iyo na masakit, pinintay ng God into blessing sa buhay po natin. Amen? Masyado tayong babaguhin ng ating Panginoon. Ang sabi nga po natin habang tayo tinatawag ng Diyos sa kanyang ministeryo, hindi po madaling bagay ito sapagkat marami pong hinihingi dito. May responsibility, merong hinihingian ka ng responsibilidad, hinihingian ka ng commitment, hinihingian ka ng oras. Mga kapatid ko, hindi ito isang madaling bagay. Amen po? Okay. So, puri po ang ating Panginoon. Sa akin lang itinaba ako ng ating Diyos. Akala ko katapusan na ng aking buhay Kristyano o paglilingkod sa Panginoon. Yung pala, isang panibagong simula ng isang paglakad na may Diyos ng pagtitiwala. Amen. Amen? Merong isang anak ng Diyos na lumalakad ngayon na sensitibo sa pagkatawag sa Kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasarap po na makita natin ang ating sarili na naglilingkod sa Lord, ngunit na sa Kanyang kalooban. Sabi niya po natin sabi ni Solomon, ang sobrang asukan ay hindi nakapagdudulot na maganda. Tingnan niyo po ano nangyayari pag sobrang asukan. Nakikita mo sa katawan mo, lumalaki yung big natin, di po ba? Habang nag-chocolate ka, ano nangyayari? Lumalaki yung ating mga pilbil. Nakakapagdulot siya na hindi maganda sa ating mga katawan. Tama po ba? At ang sobrang asukan, ang sinasabihan po natin, nagbibigay nito ng pangihina sa ating katawan. Tama po ba? Amen. Ganun din po kapatid ko sa pananampalataya. Ang kayabangan sa oras sa una, masarap po yan. Yung tumatanggap ka ng papuri, masarap po ang lasa. Amen po ba?
Pag tumatanggap ka ng mga magagandang salita, masarap po ang lasa. Pero si Solomon na nagsasabi, kapatid ko, anumang kapurihan na aangkinin natin ay hindi makapagtutulog ng maganda ito sa ating buhay. Amen? Nakasisira po ito at makapanghihina ng ating mga sarili. So, salamat po sa ating Panginoon. Palakpakan lang po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Nung nakita po ni Haring Uzziah sa kanyang sarili na tinaas niya na ang kanyang buhay, itinaas niya ang kanyang sarili, ano po ang ginawa niya? Gumawa siya ng isang bagay na hindi pinapagawa ng ating Panginoon. Porque siya isa ng hari, porque po siya ay mataas na tao, at pagkakanda may trabaho lamang ng sacerdote. Ngunit ano ginawa ni Haring Uzziah? Pumasok siya sa templo at naghandog doon ng kamay niya. Nung nagsunog ng kamay niya, nakita yun ng ating Panginoon. Pero kung titignan mo, parang wala namang masama. Amen? Ngunit ito pinakikita ng ating Diyos. Kung ano ang binigay sa iyo ng Lord, yun ang gawin mo. Amen? Kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yun ang ating gawin. Pero ano ginawa ni Haring Uzziah? Ang pagmamataas, nakakapulan. Ang pagmamataas, makikita mo, kapatid ko sa pananampalataya, minsan hindi na natin nakikita ang ating sarili. Dito po ang nangyari sa ginawa niyang pagmamataas o pagkilos na hindi kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo nangyari kay Haring Uzziah? Nagkaketong po siya. Tinubuan po siya ng ketong una sa loob. Datay na naghahandog siya ng kamay niya, yung ketong po ay dumating sa kanya. Inaawat po siya ng mga kawal, ng mga sacerdote. Subalit, hindi po siya nag-awat. Ang makita niya po kanyang sarili ay may ketong na po ang kanyang noo. Ang pinakamasakit po sa mga kapatid ko, namatay siya ng may ketong. Hanggang sa mamatay siya, yung ketong po ay hindi na po nawala sa kanya. So ito po, simple lamang po ito mga kapatid ko. Isang simple bagay na hindi mo papansinin. May pinapagawa sa iyo ang Lord, may pinagkakatiwala sa iyo ang Lord. Sinasabi ng Panginoon, yung ibinigay na ministry sa iyo ng ating Diyos, yakapin mo ito, bakalin mo ito. Amen po ba? Yung po ating pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, yakapin mo yan. Sapagkat alam ng Panginoon, para po tayo dyan. Amen? Kasi kung mas lalo po natin niyayakap yung ministeryo pinagkatiwala sa atin ng Lord, mas bumababa ang Panginoon upang mas lalo niya, mas maganda o maging karapat-dapat ang ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Mga kapatid ko, sa pananampalataya, napakaganda sapagkat ang Panginoon ay nakakaalam ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Sabi nga po merong isang lalaki. Ang lalaki po ito mga kapatid ko, isang pintor. Isa po siyang pintor, pero nakita niya po noong 2007 na August ay bumagsak po yung tinatawag na bridge. No? Bumagsak po yung bridge ay kinamatay ng 13 tao. Ginawa nitong pintor na to, kapatid ko, nung ito po ay ginawa na, ang ginawa niya, pinipinturahan niya po ito, pero walang nakakalam na kanya po itong ginagawa. Tingnan mo kapatid ko may kakayanan siya, ito siyang pintor, na may kakayanan siya, may tangalan siya, pero nakikita niya kapatid, yung meron kapahamakan na magaganap. Ano po ang ginagawa ng isang tao na pinagpala ng ating Diyos? Pinipinturahan niya yun, nakita siya ng isang, ano ba tawag siya doon sa yung sa TV, yung Newscaster. Parang newscaster, Field report. Field reporter. Nakita po siya gano'n. Sabi niya, ginagawa mo? Sabi niya, pinipintuhan ko to kasi po pwede pag dumatay. Pag kinalawag na naman to, makapagdudulot ito na kamatayan sa maraming tao. Sabi sa kanya ng reporter, alam mo ba hindi ka sisikat sa iyong ginagawa? Sabi niya, alam ko, pero ito ang pinakamabuting gawin. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po ang sinasabi sa atin ng Lord. Amen. Kapatid ko minsan, may mga gift tayo. Yung gift na yan, kapatid, hindi mo kailangan ipagmayabang. Ang gift na yan, kailangan makapagdulot ng kapurihan sa ating Diyos. Amen. Amen? Kung ano yung binigay sa atin ng Lord, palagi makapagdulot yan ng ikagaganda ng marami mga tao. Nakita ko po itong taong to. At nakita ko rin si Abraham Lincoln, no, ating binasa yung kanyang kasaysayan. Hallelujah. Nakakatuwa po. Bakit po? Si Abraham Lincoln, nung siya naging presidente, nakapagpipis na lang ang kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang buhay. Pwede siya magmayabang kasi masigit siya kay George Washington sa isa rin presidente. Masigit ang kanyang ginawa. Pero makikita kapatid ko, ang sabi niya sa kanyang mga mahal sa buhay, ang sabi niya sa kanyang mga kaibigan, aalis siya sa kanyang bayan at pumunta siya sa Estados Unidos upang maging alaala siya bilang isang presidente. Pero anong hiniling niya? Alam niyo ba anong hiniling niya? Panalangin
prayer. Sabi niya, hindi ko ito magagawa kapag wala ang inyong panalangin. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Pero ano man mangyari sa akin, ang kailangan ko ang inyong panalangin. Nakapatid lahat tayo, itataas tayo ng Panginoon. Pero huwag natin ipaghahambog kung anong ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat yan ay isang biyaya naman ng ating Panginoon. Kaya po, church, kung may magagawa po tayo, igawin natin public, huwag natin ipagmayabang. Dahil habang ginagawa natin ito sa Lord, lalo na tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Pero parang nga po natin natin sa mga. Kung titigan mo ang kawikaan sa Isbito 9, pitong bagay na kasalanan ng kinasusuklaman dito ng ating Panginoon. Pero ang unang-unang, kanyang isinulat sa kawikaan, chapter 3, verse 16 to 19, kayabangan o kapalaluan. Yun ang unang-unang niyang isinulat. Yun ang unang-unang niyang itinala. Ibig sabihin mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ang bagay na inaayawan ng ating Diyos na buhay. Ang kapalaluan. Yes? Kung gusto natin magbalaki, ano ang sabi ng Panginoon? Ang ipagbalaki natin ay ang ating Diyos. Amen? 1 Corinthians chapter 1 verse 29. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung gusto natin magbalaki, ipagbalaki natin ang ating Panginoon. Jeremiah 9:24. Ang Diyos ang siyang dapat ipagbalaki ng lahat ng tao. Amen? Nakakatuwa po, no? Sabi ng ating Panginoon, kung kayo'y, sabi nagpapakagama sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, at kanya kayong itataas sa takdang panahon. Amen? Tingnan niyo po, kung paano ang Diyos na siyang nagpapala sa atin, nakakaalam na lahat ng bagay sa ating buhay, ang sabi ng Diyos, tayo kanyang itataas. Amen po ba? Ayan, may mga dumadating pa po. Praise the Lord. So, makikita mo po natin. Mga kapatid, siguro ito lang ang tingnan po natin. Sabi po gano'n ng ating Panginoon. Sabi yan sa Marcos 7:20, ang lahat daw ng bagay, kayabangan, kapalaluan, pangangaloy niya, kasinungalingan, ay nanggagaling po ito sa puso. Amen? Pinagmumulan daw po ito ay ang ating mga puso. Hallelujah. So, kailangan pala yung puso natin, pabantay natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kailangan ipa-search natin lagi sa ating Panginoon. O always i-humble natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kapatid, hindi natin, alam niyo po, masarap magtulong dito, sana yung tao mayabang eh. Mas, di ba? Mas kaya niya ipaliwanag. At mas kaya niyang, ano dinadaanan ng mga mayayabang. Pero ba gusto pumalit sa akin dito, mas na-experience niya ang kayabangan. Amen? Parang gusto ko po rin yung wisdom na yun. Brother Paul, ano ba gusto mong sabihin sa kayabangan? Actually, alam niya, hindi madali sa akin ituro ang kayabangan eh. Kasi malamang din naman po. Pero yung lalim ng kayabangan, parang hindi ko ganun kaya siyang maituro, no? Pero, ang nakakatuwa, malalim man o mababaw ang kayabangan, lahat ng bagay na sarili natin na itataas at matututo tayong magpapuri na hindi galing sa Diyos. Ito po ay isang malaking kayabangan sa harapan ng ating Panginoon. Siguro simple na lang ang gawin natin. Simplihan na lang natin. Lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Nakita natin yung ating sarili, always na ina-humble tayo sa ating Panginoon. Halimbawa, katulad ng church na ito, naniniwala pa kayo na patuloy na palalaguin ito ng ating Panginoon? Amen? Maniwala ka kapatid, sapagkat may pangako ang Diyos sa iglesia ito. Pagkatapos po ng mga biyayang ito na binigay ng ating Panginoon, sa isang buwan lamang po, nakita po natin kung anong biyaya ng Lord. Amen? Tingnan niyo naman po na kumpleto tayo. At mga bago po yan. Alam niyo doon sa pinag-speakeran ko sa Manila, gumamit sila ng 111,000. Magkaroon lang sila ng ganitong gamit. Kasi bagong church sila. Nangutang sila ng 111,000. At binabayaran ito ng church dahan-dahan. Pero ang Diyos ng JKBC, mga kapatid ko, pakinggan mo ito, wala tayong utang. So, God be the glory. Amen? Hindi naman natin ito hilingi. Kusang kamay ng mga anak ng Diyos na siyang nagbigay ng mga biyaya. Amen? Alibala ka, kapatid ko, by next month, so God be the glory, hindi ka na maiinitan. Amen! O pwede nangyari, amen! Habang nagkakampol
ating Panginoon. Hindi natin pwedeng magaliin sapagkat ang oras ng Diyos ay tapat upang tayo'y pagpalain. Amen? By the month of September, tatakbo tayo ngayon sa mga gawain ng ating Panginoon. Nakikita niyo po kung ano ang gagawin ng Diyos sa iglesia nito. Amen po ba? So, that's the glory po. Amen. Tayo po lang sa iyo mo po at tayo po nangyayari. Hallelujah. Habang po kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba po sa iyong banal na harapan. Kapag ang isang puso'y natagpuan mo, Panginoon, sa iyong harapan na nagpapakumbaba, ipinakikita mo po ang aming mga sarili, maging ang mga bagay na hindi maganda sa aming mga sarili. Ina-avoid mo sa anak ng Diyos na siya'y mapariwara o mawala sa daan ng iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo tinuturuan ang iglesia mo ito, Panginoon. How to handle our emotional problem. Apat na pag-uugali sa buong isang buwan ay dinaanan po namin. Hindi kumpleto mo kaming tinuruan, Panginoon. Kung panahon na kami magagalit, paano namin i-handle o Diyos ang aming puso na hindi magkasala kapag ang galit ay darating na po sa amin. Tinuruan mo rin kami, dating na Diyos, na huwag maingit sa lahat ng bagay. Ang MMD, Panginoon, ay nagbibigay ito ng isang bagay na magkakaroon ng kasakitan sa katawan ng isang tao. Salamat sa iyong kilos at kamay na patuloy mong hinuhubog sa buhay namin, Panginoon. Lord, hindi naman kinakailangan sa buhay ng namin o ng Diyos na ito na tumayo ang magagaling na tagapagturo sa isang magaling na Diyos upang ang buhay namin ay mabago sa iyong banal na harapan, Panginoon. Dakilan namin, Diyos, maraming salamat dahil ikaw ang nakakaalam ng aming buhay. Kilala mo ang aming lakad, kilala mo ang aming puso, kilala mo ang aming galaw, kilala mo ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Sa kabuuan ng iglesia ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord. Kung may anger, may envy, may pila na nagsasalita na hindi ka nooban mo, Panginoon, at tumikayabangan ang aming mga puso sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord. Nagpapakumbaba po kami sa iyo, Panginoon. Tapusin mo ang tema na ito, Lord, na meron kami ng bagong buhay. May inaayos kang buhay sa iglesia ito, Panginoon. Father in the heaven, i-build mo kami, O Lord, at patuloy mo kami babawin. Amen. Maraming salamat na kilang Diyos sapagkat ikaw ang Panginoon sa buhay namin na siya magpapamayalan. Ikaw ang magbibigay ng isang lakad na naaayon sa Amen. Father, hallelujah. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin na ating Diyos sa Pilipinas. Hallelujah. Kapatid ko, ang pinakamahalaga sa tayo sa pagkakamit sa harapan ng Panginoon. Bumababa ang Diyos, hindi na upang tayo ay pagsalangin, kundi ang tayo ay mabuhin ng ating Panginoon Yesu Cristo. Galit, anger, sila, kayabangan. Ang lahat ng bagay na ito ay katukulang